Hindi totoo na dapat tayong makontento. Walang nagsabi nun. Hindi bawal na mangarap tayo. Hindi mali na magpursige tayo at magtrabaho ng malupit para umasenso. Walang nagsasabi nun. Kaya hindi dapat pinapaniwalaan ang bagay na yun. What's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa payo o kasabihang dapat makontento ka sa kung ano ang meron ka. Kung bakit mali ito at kung ano nga ba talaga ang tama. Nung bata-bata pa ako, madalas ko nang naririnig ang payong ito. At syempre, dahil bata pa nga, naniniwala ako sa mga matatanda at sa mga may edad na kasi sila yung mga nakakaalam ng mga mas tama eh. Kaya naniniwala ako pag sinasabi nilang dapat tayong makontento. Kaya nga hindi ako nangangarap ng kung ano-ano eh. Dahil pag sinasabing dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo, parang pinagbabawalan tayong mangarap eh. O yung pinipigilan tayong mangarap o magtrabaho ng malupit kasi nga parang kalabisan na yun. Para bagang kasakiman na pag nagpursigi tayo. Parang ganun kasi yung dating eh. At alam ko, marami ding mga tao ang nakarinig na ng ganitong payo o kasabihan. Kasi kung saan-saan ko naririnig ito eh. Mapasimbahan, mapaeskwelahan, o kung ano-anong mga gathering. Madalas nababanggit ito. Ang problema, hindi kasi pinapaliwanag kung bakit nga ba natin dapat makontento. Hindi sinasabi yung reason behind sa payo o kasabihang ito. Hindi pinapaintindi kung bakit kailangan nating makontento. Wala kasing nagsasabi nun eh. Basta sinasabi lang. Kaya ang nangyayari, iba ang pagkaintindi dito ng mga karamihan. Kaya ang nagiging resulta, ang daming mahihirap sa atin. Ang daming ayaw magpursige dahil ito ang pumipigil sa kanila. Ang daming ayaw mangarap ng malaki dahil inukit sa utak nila na hanggang dun lang sila dapat. Kasi dapat silang makontento sa kung anong meron sila. Yung iba pa nga ginagamit itong dahilan para hindi magtrabaho eh. O kaya ginagamit itong dahilan para hindi magpursige yung umangat sa buhay kasi nga dapat daw makontento. Ito ang nagiging problema. Kaya ang daming mahihirap at batugan sa ating bansa. At dahil dyan, kaya hindi umangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ang real talk dito mga kabisyo, hindi totoo na dapat tayong makontento. Walang nagsabi nun. Hindi bawal na mangarap tayo. Hindi mali na magpursige tayo at magtrabaho ng malupit para umasenso. Walang nagsasabi nun. Kaya hindi dapat pinapaniwalaan ang bagay na yun. Kung may nagsabi man sa'yo na huwag kang mangarap o huwag kang magpursige, malamang mga kapitbahay mo yun na ayaw kanilang umasenso. Malamang mga kakilala mo yun na ayaw malamangan. Kaya kasi nasabihan ng ganyan para may kaparehas sila. Yun ang katotohanan dun. Malamang nagsisimba ka o umatin ka sa mga Bible study tapos sasabihin mo, kalokohan. Sinasabi naman sa Biblia na dapat daw tayo makontento sa kung anong meron tayo eh. Maraming ang passages sa Biblia na pinagdidiin ng dapat daw tayo makontento. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang kabuuang konteksto? O pinaliwanag ba ng nagsabi sa'yo kung bakit sinasabi yon sa Biblia? Yung kasi ang problema eh, yung pinapaniwalaan natin ang isang bagay, literally, na hindi na natin iniisip kung bakit sinasabi yun, na hindi na natin inaalam kung bakit ganun yun. Kaya maraming hindi nakaka-move forward, nakakausad eh. At napapako na lang sa kinaroroonan nila dahil sa maling pagkaintindi. Sa Biblia, kaya sinasabing dapat tayong makontento ay dahil sa mga sakim at mga mapagkamkam. Marami kasing mga ganun eh. Yung gusto nila, yung sila lang yung maamig. Yung gusto nila, sila lang yung lamang. Yung gusto nila, sila lang yung aangat at wala na silang paki sa iba. At ang malupit, gusto nilang umangat gamit ang mga pinagbabawal na teknik. O gusto nilang aangat sa mga masasamang paraan. Sila yung sinasabihan sa Biblia na dapat makontento. Pero kung ang hangarin natin ay sumagana o umangat dahil gusto nating makatulong, walang masama dun. Yun pa nga ang kinakampanya ng Biblia eh. Yung magtrabaho tayo ng malupit, magpakasagana tayo, hindi para maging sakim o mapagkamkam, kundi para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Yun ang tama at yun ang dapat nating hangarin.
Maraming mga passages sa Biblia na pinagdidiinang dapat tayong magtrabaho ng malupit at magpakasagana. Isa na doon yung parable of talents na kwinento ni Jesus Christ sa New Testament. At marami pang iba. Basta hindi masama ang hangarin natin, walang masama na mangarap yumaman. Kaya ang masasabi ko, huwag tayong makinig sa payo o sa kasabihang dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo. Magtrabaho tayo ng malupit kasi yan ang hinahanap sa atin. Magpakasagana tayo para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Kaya mahirap ang bansa natin kasi nagpapaniwala tayo sa mga maling payo. Kaya ngayong nalaman mo ang katotohanan, kumilos ka na. Huwag kang mag-alala dahil walang nagsasabi na bawal magpayaman. Walang nagsasabi na bawal tayong mangarap. Kaya lang tayo nagkaroon ng ganong notion dahil sa maling pagkaintindi. Alam ko naman hindi ka sakim kaya hindi yun payo para sa'yo. Para sa mga sakim lang yun. Kaya lupitan natin mga kabisyo. Pilitin natin na umangat. Dahil ang hangarin natin dito ay matulungang may angat ang bansa nating Pilipinas. Naniniwala ako kung magtulong-tulong tayo. Kaya natin to. Yan ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Dahil kalaban natin yung mga maling paniwalang mga yan. Kaya natin isinisiwalat dahil yun yung mga humahadlang sa pag-angat ng ating ekonomiya. At sa personal din nating pag-angat sa buhay. Kaya kung naniniwala ka sa mensahe ng video nating ito, isang malupit na thumbs up naman dyan. At kung naniniwala ka sa pinagagagawa natin dito, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba at samahan mo ako sa mission nating ito. Alright mga kabisyo, trabaho ng malupit. Wish you success. Bye!